Mga klase ng tao na dapat mong samahan sa barko. Dito sa barko, hindi lahat ng taong makakasama mo ay dapat mong maging kaibigan. Minsan, mas importante kung sino ang kasama mo kaysa kung gaano karami ang kaibigan mo. Kaya habang nasa barko ka, piliin mo yung mga taong makakatulong sa'yo, hindi yung unti-unting sisira sa'yo. Number 1, yung masipag at may magandang work ethic. Samahan mo yung taong kahit walang nakatingin, ginagawa pa rin ng maayos ang trabaho. Hindi yung puro reklamo pero unang-una kapag may credit. Matuto ka sa mga taong masipag, hindi mo kailangang makipag-unahan sa promotion. Ang importante, araw-araw ay may nadadagdag sa experience at skills mo. Number 2, yung taong marunong rumispeto. Rank man o rating, senior or junior, pare-pareho kayong tao. Maganda kasama yung marunong rumispeto sa lahat, hindi lang sa mga superior. Huwag mong isipin na kailangan mong manlamang para umangat. Ang respeto na binibigay mo sa iba, malaking bagay din sa reputasyon mo. Number 3, yung taong nagbibigay ng magandang advice. Lalo na kung bago ka sa barko, malaking bagay yung may kasama kang nagtuturo sa'yo ng tamang proseso at nagbababala sa mga bagay na dapat mong iwasan. Pakinggan mo ang mga taong may mas experience or may mas maraming experience, pero matuto ka ring mag-isip para sa sarili mo. Hindi lahat ng advice ay dapat mong sundin. Piliin mo yung makakabuti sa karir mo at sa buhay mo. Number 4, yung taong hindi mahilig sa drama. Sa barko, maliit ang mundo. Kapag sumali ka sa bawat issue, chismis at away, baka ikaw pa ang maging topic kinabukasan. Piliin mo yung taong peace of mind ang dala. Hindi lahat ng naririnig mo kailangan mong komentuhan. Minsan, ang pinakamagandang sagot sa drama ay manahimik, umiwas at magtrabaho na lang. Number 5, yung taong marunong humawak ng pera. Maganda kung may kasama kang hindi puro gastos, inom at gala. Yung marunong mag-ipon at may financial goals. Matuto kang mag-budget habang kumikita ka, hindi habang buhay nasa barko ka. Kaya gamitin mo ang panahon ngayon para makapag-ipon at makapaghanda para sa future. Number 6, yung taong marunong mag-set ng boundaries. Hindi lahat ng nagyayaya sa'yo ay kailangan mong sundin. Maganda yung taong marunong magsabi ng hindi kapag alam niyang mali o delikado na. Huwag kang matakot tumanggi. Hindi mo kailangang sumabay sa barkada para lang masabing bilong ka. Number 7, yung taong hindi naiinggit sa success ng iba. Kapag may na-promote, masaya siya para sa'yo. Kapag may magandang opportunity ka, susuportahan ka niya, hindi yung hihilain ka pababa. Huwag mong ikumpara ang journey mo sa ibang crew. May kanya-kanyang timing ang bawat tao. Gamitin mo ang success ng iba bilang motivation, hindi dahilan para mainggit. Number 8, yung taong marunong mag-ingat sa personal na problema. Hindi kailangan lahat ng problema mo ikwento mo sa buong barko. Maganda yung kaibigan na marunong makinig at marunong ding mag-ingat ng sikreto. Magkaroon ka rin ng sariling goal. Kapag alam mo kung para saan ang sakripisyo mo, mas madali mong tiisin ang homesickness, pagod at mga pagsubok sa barko. Number 10, yung taong kaya kang pagsabihan kapag mali ka. Ito ang isa sa pinakamahalaga, hindi yung kaibigan na lagi kang kinakampihan kahit mali ka na. Mas mabuti yung magsasabi ng bro, mali na yan, tigilan mo na. Pahalagan mo ang taong kayang magsabi ng katotohanan sa'yo. Minsan, hindi yung kaibigan laging sumasang-ayon sa'yo ang tunay na kaibigan, kundi yung taong pipigilan ka kapag alam niyang mapapahamak ka. Dito sa barko mga kamarino, hindi mo kailangang magkaroon ng maraming kaibigan. Kailangan mo ng tamang tao. Yung pagkasama mo sila, mas nagiging mabuting seafarer ka, mas nagiging responsable ka, at mas napapalapit ka sa goal mong makauwi ng may magandang kinabukasan. Kaya piliin mong mabuti ang circle mo, dahil habang nagbabago ang mga barkong sinasakyan mo, sana yung mga taong kasama mo ay nakakatulong din para mas maging mabuting version ka ng sarili mo.